Update muna nga tayo sa mundo ng basketball sa Gilas, Pilipinas at sa paparating na Asian Games at gay na rin dito kay Kai Sotto. Coach Tim Cone, inaming malaking kawalan talaga itong si Kai Sotto sa Gilas, Pilipinas, ngunit malaki din pala ang binabayad sa kanya ng SBP per window. Samantalang Asian Games, nalalapit na lineup ng Gilas, Pilipinas, posibleng napakalakas. Ngunit bago tayo magpatuloy, pakipindot naman ang like, subscribe at ang notification bell para updated ka sa susunod kong i-upload. Binado nga itong si Coach Tim Cone na malaking kawalan talaga ang isang Kai Sotto, lalong-lalo na sa Gilas, Pilipinas, dahil alam nating lahat na kapag nandyan si Kai Sotto sa Gilas, Pilipinas ay lumalakas talaga ng todo ang ating lineup at nagkakaroon ng matinding team chemistry ang ating Gilas, Pilipinas, at napatunayan na nga yan ni Kai Sotto sa mga naging laban ng Gilas, Pilipinas. Halimbawa na lamang way back 2024 Olympic qualifiers kontra nga sa Latvia at sa 2025 FIBA Asia Cup qualifiers kontra naman sa New Zealand kung saan naghalimaw si Kai Sotto. Kaya naman sa pagkawala nga ni Kai Sotto sa rotation ng lineup ng Gilas, Pilipinas ay malaking kawalan talaga, lalong-lalo na sa mga nagdaang qualifiers kung saan natalo nga tayo sa New Zealand at gayon na rin sa Australia. Ngunit hindi talaga maiiwasan na may bayad talaga ang serbisyo ni Kai Sotto para sa ating national team at ayon na rin nga yan sa mga lumabas na report. Halimbawa na lamang dito sa spin.ph na tinalakay ang mga nagpapabayad na players at kay na rin sa naging usapan ni Pau Salud kay Coach Tim Cone at kay Homer Saison. At ayon nga dito ay nagpapabayad ang kampo ni Kai Sotto ng 50,000 every FIBA window, per window nga yan, at kung ating susumahin ay nasa 2,979,500 o almost 3 million per window ang bayad kay Kai Sotto. Samantalang iba-iba naman ang naging opinyon ng mga netizen at mga Gilas fans patungkol nga sa binabayad dito kay Kai Sotto. May mga sumang-ayon at may mga hindi namang sumang-ayon, at meron pang nagkumpara sa mga NBA players na naglalaro para sa Olympics at gayon na rin sa mga FIBA tournament, at ayon nga sa report wala para talagang bayad ang mga ito. Kumbaga umaasa lamang sila sa incentive na kanilang matatanggap. Halimbawa na lamang naka-gold sila, meron silang matatanggap sa gobyerno na $37,500 US. Kapag silver naman, $22,500 US ang kanilang matatanggap, at kapag nakakuha naman sila ng bronze ay $15,000 US ang kanilang matatanggap, at yan lang ang makukuha nila at wala ng ekstrang bayad dahil naglalaro daw sila para sa bayan at karangalan ng kanilang bansa. Samantalang sa naging interview pa nga dito kay Coach Tim Cone, tila ba'y may mga pasaring siya sa mga Gilas players na nagpapabayad. Ang sabi nga dito, if you're coming in here to play for the national team to make money, to create a living, then this is not the right team to play for. So ayan nga yung sinabi ni Coach Tim Cone patungkol nga sa mga player na nagpapabayad para sa Gilas, Pilipinas o sa paglalaro nila sa Gilas. Ngunit hindi natin masisisi itong si Kai Sotto dahil nagbabayad yan ng kanyang mga expenses sa pag-travel niya abroad, sa paglalaro sa Japan, at gayon na rin sa kanyang agent ay nagbabayad dyan. At syempre may pangarap ang bata na makapasok sa NBA at kailangan niya talaga ng malaking pondo, kaya naman hindi talaga maiiwasang magpabayad ng mga ganyang players kagaya ni Kai Sotto, at worth it naman ang binabayad dito dahil binibigay niya ang kanyang makakaya at lakas kapag naglalaro siya para sa Gilas, Pilipinas, at panalo lagi ang Gilas kapag nandyan si Kai Sotto. Kaya naman suportahan natin si Kai Sotto sa kanyang pangarap na makapasok sa NBA, at wag nating husgahan kung bakit nagpapabayad ang kanyang kampo ng ganun halaga. Samantalang sa ibang balita naman, sa paparating nga na Asian Games na mangyayari sa September na gaganapin sa Japan, posible ngang maiba ang lineup ng Gilas, Pilipinas dahil hindi naman lahat ng players ng Gilas ay available, lalong-lalo na yung mga naglalaro sa Japan. Posible kasing hindi naman payagan ng ibang kupunan nila sa Japan bilig ang ilang mga players, kaya naman ito lumabas ang posibleng lineup daw ng Gilas na pupwedeng ilaban sa Asian Games. At ito nga ay suggestion lamang ni Hoops Basketball
legend na itong lineup na to ay papalag sa Asian Games. At sa tingin nyo, papalag ba ang lineup na ito kung sakaling ito ang gamitin ni Coach Tim Cone? Maaari kayo magbigay ng komento sa comment section.